mga clear, ito yung pinagmulan siguro, ha? Ito yung pinagmulan. Ito ang pinagmulan ng lahat. Pati ang news, mga clear, dito kumuha. Pero, despite this, ako lang ang napili. Akong pinakamaswerteng pinili. Okay, dito tayo muna. Dito tayo, mga clear, ha? Ay, ba't namala? Tempo, teka. Bubigay yung atensyon, di ba? Nakahanap ng atensyon eh. Oo. Hindi, wag mo bigay yung atensyon, di ba? Nakahanap ng atensyon para kakagat ka ba? Pag pinakagat ka. Kasi marami siya ibang problema eh. Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon eh. Oo. Yung violation Yung ng national- franchise. yung national Kasi franchise. dapat yan, yung franchise, hindi mo nininegosyo. Eh, yung batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise. Which Wala happened. wala ka ba kahihiyan? Oh, mga clear. Dito nang galing yon. Diba? Sana, umpisa pa lang dito, nung sinabi mo, dinibank mo na agad si ombudsman. Diba? Hindi pa naman siya nagsalita dito eh. O, iniimbestigahan. Iniimbestigahan ng ombudsman. O, diba? Iniimbestigahan ng ombudsman kung ano yung prangkisang, ano yung kumpanyang binenta mo daw na may prangkisa. Diba? Ito yun, no? Pilipino yan. Di ba? National franchise. National franchise. Renewable energy critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Benta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Oh, mga clear, hindi galing sa akin. Diba? Ito yun. Dito yun ang galing. So, syempre, aalamin natin, ano bang kumpanya to? Diba? In the first place, dapat siya na agad na nagsalita dito para niliwanag niya sa taong bayan, diba? Eh, hindi eh. Up to now, sa totoo lang, mga clear, ha? Ang dami-dami pala nito. Hindi ko alam bakit kailangan madami na kumpanya ito, ha? Sa isang mother parent company na Solar Philippines, ang daming kumpanya. Ang daming kumpanya. So, kung anong balak niya doon, hindi natin alam. At isa doon, sa kumpanya na yon ay ang SPNEC. SPNEC, maraming kumpanya, mga ka-clear. Diba? Ano kaya nangyari? Ito, tatanong ko ha, baka sasabihin na naman, libelous to. Siyempre, meron ditong, meron Solar Philippines Commercial Rooftop. Sorry. Meron, wait lang ha. Ang pangalan nito? Solar Philippines Starla Corporation, Solar Philippines Kalatagan Corporation. Ito ba kasama na sa SPNEC? O nabalik sa Solar Philippines? Ito, nagtatanong ha. Hindi ito naninira ha. SP Holdings Inc., Terra Solar Philippines Inc., Terra Renewable Holdings Inc., Terra Nueva Inc. Ba't ang tanong natin, ba't ang dami? Bakit kailangan madami? Kasi per location dapat may korporasyon. Ganun ba yun? Per location dapat may korporasyon. So, ang dami na nito. Kaya sabi niya, ang dami niyang korporasyon. Kaya pag nag-explain siya sa radyo, naguguluhan din yung iba mga anchors paano, ano ba talaga yung kwento? Kasi ang dami niyang tinuturong maliliit ng kumpanya. O dito mga clear, may sinabi na nagbenta siya ng kumpanya na may franchise. Okay? Yun ang pag-usapan muna natin. Nanay mo pa, senador? Ano na? Gusto nyo ibahin yung usapan? Yun ang pag-usapan muna natin. Bago lahat. Diba? Dito galing. So, pinick up ngayon to, mga ka-clear. At dito ako kumuha. Ito. Alam ko dito ako kumuha eh. Dito ako kumuha. Yan. Kinuha natin to eh. O Solar Power Company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Nakatutok si Jonathan Andal. Dapat yan yung franchise, hindi mo nininegosyo. Yung batang-bata ka, nininegosyo mo yung franchise? Actually, it did not come from me. Hindi ko sinabi na nininegosyo niya. Sinasabi lang natin dito kasi tinatanong niya kung totoo bang nagkaroon ng pag-flip. Diba? So, kailangan ito maimbestigan, mga kakli, kasi prangkisa to. Renewable energy pinag-uusapan dito. So, pagka napupuna ka,
na ganito katulad ni Ombudsman Remulla? Yung nag-content nito at ina-explain sa tao at sa viewers, libelous na yun. Oh, dito yun nagmula. Ayun ba yan? Yan. Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Mga clear. Kasi dito, wala, dito, nag-discuss tayo rin dito na tingnan natin, hindi ka talaga pwede mag-transfer ng walang approval ng Congress kasi may prangkisa. So very general to, di ba mga clear? Oh, sige. Ay, Renewable energy critical to the national life. Tapos ganun lang. so, ang unang nagbanggit na nagbenta siya ng kumpanya na merong prangkisa, walang iba kundi si Ombudsman. Si Ombudsman. Diba? Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya. Subukan niya ilabas. Ilabas niya. Tingnan natin sa pag merong bukulutin, backup. The document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Leandro. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Sinong tatayo doon? Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. oh, di ba? Wala siyang tugon. Dapat dinibank niya na agad. Sinabi niya na agad na hindi ako nagbebenta ng kumpanya na mayroong prangkisa. Diba? Para yung mga tao, di rin naliligaw. O, nagsalita ang Ombudsman eh. Diba? So, part ito ng news. What will you do? Sana dinibank mo agad. But the following day, mga ka-clear, nagsalita ang Meralco Gen. At kinontent din natin yon. O, sabi, maliwanag ang binenta sa Meralco Gen, yung walang prangkisa. Maliwanag yun. The following video natin. Diba? Meron ako noon. Oh, ang dami nang may alam sa kalokohan ni Leviste sa kanyang solar franchise tapos kayo lang kinasuhan ang Attorney Glenn. Diba? Kaya nga eh. Saka hindi, ang kinontent kasi natin dito ay si Ombudsman. Diba? Tapos hindi pa pala siya sumagot. Ang sumagot, Meralco Gen. The following day, mga ka-clear. Ha? Tingnan ko lang ha. Puntahan natin. Ano ko ba mapupunta ng aking YouTube channel? Wait lang. Sige, puntahan natin ha. Puntahan natin. Ito yata makikita ko yata. Puntahan natin ito. Sama tayo sa live. Sa live ba tayo? No, sa live. Ito makikita ko ba to? Paano ko ba ito makikita? Wait. Wait. Paano ba? Sorry, wait lang. Hindi ko matandaan paano bang pumunta dito. Wait, ayan. Yan, live. Ay, oh. Wait lang, live. Sa live tayo pumunta. Tama ba? Sa live? Listahan ba na? Ito, live. So, mga ka-clear, saan ba yung una? Binulgar. Una. Kita nyo ba? Kita nyo naman, oh. Ay, kita. Kala ko na, share ko na. Share ko muna. Yan.
Ito, Cabral Files pa to eh. 6 days ago sa kanto. Wait lang po nawawala. Binuko. Saan tayo nag-start dito? Ito. Tama ba? Ito yata yan, no? Ay, hindi ito. Wait lang. Kaibiganin mo yung mama. Di mabait naman si Senator. Si Senator Loren, huwag na natin idamay dito. Mabait naman yun. Baka hindi niya alam tong ginagawa na anak niya. Saan na ba yun? Teka na mga kaklir. Hanahanap ko, ha? Dito, wait. Nakita. Parang, this live, di ba? Live to eh. Sino ba ang totoong budol? Saan na ba yun? Hanapin natin para alam natin. Ito, hinamon, pumunta ka rito. Hindi pa to eh. Tama ba? Kailan lang to eh? Ito yung una mga kaklir. Ito yung una. So, pinag-usapan natin dito. Pakita ko lang ng Kongreso. Diba? Nakatutok si Jonathan Andal. Nag-base din ako sa news. Ayan nag-base din ako sa news eh. Diba? Hanapin natin. Tapos, naganap pa tayo dito. Duterte signs law granting franchise to solar firm owned by, okay? Ayan, pinakita na news Tapos, nakita natin, sabi natin, naku, mukhang mayroong problema yung Solar Philippines, di ba? We discuss pa, sabi ko, kaya lang AI to ha, AI lang sabi ko. Pero after this, lumabas nga, meron nga, ang DOE. Remember, nauna tayong nagtingin nito ng may penalties. Kaya po, inisip ko nga, may utang yata yan eh. Yung pala penalties. Ayan, di ba? Niresearch pa natin yan. Tapos, diba? May sanctions. Sa Solar Philippines, pinag-usapan natin, SPNEC, pinag-usapan din natin. Ito yung nabenta niya, di ba? Ito yung nabenta niya. Pagkakaintindi ko ito ni ang mother company ay Solar Philippines mother company, tapos nagkaanak at dumami para Yutak Kagaw DDS. Hindi ko alam kung basta alam ko isang mother company ng anak. Ang isa sa mga anak ay SPNEC saka yung Solar para sa bayan. Yun yung may franchise yung Solar sa bayan. Okay? So, mga kaklir, dito binanggit pa natin yan. So, ano ba natin makikita? Ayan. Considered, ayan, di ba? Mga national franchise nga ito, di ba? Kasi gamit ito. Ayan. So, mga ka-clear, kailangan kasi iliwanag niyang mabuti. Hindi ako ang dapat nagpapaliwanag dito kasi kino-content nga natin para mas maliwanag, di ba? Ay hindi maaaring ibenta. Sige, tuloy natin. Kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files. Di ba yun yung sinabi natin eh? But sure. Okay, huwag lang tayo natin pag-usapan niya. Pusto ito for potentially disrupting existing franchises and violating wait lang, makakilala. Tingnan natin pa. Further, ano tayo? Franchise. Republic Act 1135. Sabi pa nga dito, may mga problema daw dito, mga ka-clear. Inu-oppose daw ito for potentially disrupting existing franchises and violating IPIRA law. Diba? At that time. So, ito, diba? Ito sinabi natin na binenta niya. Binasa pa nga natin di ba? Pero para sinabi kong pagkakaperahan, hindi naman sa atin galing yun. Diba? Kaya nga pinapaano natin pinapa-explain natin para mas maliwanag. Kasi hindi siya nag-explain. After that, mga ka-clear, after that, nag-content tayo ulit. Okay, sige, tanggalin natin yan. Nag-content tayo na niliwanag ng MGen. Teka lang. Saan na kanina? Ala dito. Ito, mga clear. Ito yan, yung may MGen, binanggit natin to, binanggit natin. Ayan, binanggit natin dito na ito yung binenta na. So, niliwanag na natin because nagsalita ang MGen. Nauna magsalita ang MGen. Ang Meralco Gen. So, napaliwanag natin dyan. Pero, mga ka-clear, dito,
Sa pangatlo, ayun, umamin siya mga ka-clear na, saan na ba yan? Medyo, kayo naman din, napunan nyo, nataranta siyang magsalita Saan na yun? Itong pinapaikot niya, si ano pa rin ang nagsabi niyan, si Ombudsman. Mga ka-clear, saan na ba isa natin? Nataranta. Saan yung nataranta? Basta nataranta siya dito mga ka-clear kasi hindi niya na ngayon alam. Tinanong kasi siya kung yung solar para sa bayan yun yung may franchise mga ka-clear. Yun yung may franchise. So ang tanong, nagbenta ka ba na merong franchise? Sabi niya hindi, di ba? At nasira daw yung pangalan niya. Pero mga ka-clear, if you have the time, syempre mas dapat mas maliwanag to. Maliwanag to dapat. Kasi sinasabi niya hindi siya nagbenta at nakasira daw sa kanya. Hindi daw siya nagbenta. Hindi siya nag-divest ng property ng kumpanya na mayroong franchise. Maliwanag yan. Pero teka lang, ito mga friend. Ito pa. Sige. Ito pa sinabi ni sige, ito. Tuloy. Sa akin yan, yung mga technical na nangyari dyan, wala sa akin yan. Ang mahalaga, alam natin. Okay. Kasi kino-question siya. Kasi sabi niya, nagbenta daw ng walang franchise. Nagbenta daw ng kumpanya na may franchise. Sumulpot si Meralco. Kaya sabi niya, ito sagot niya. Wala sa akin yung technical na yan. Kasi nag-spin off siya. Ang dating, kasi spin off niya according to Ombudsman. So, di ba, ang dating, sa sinasabi niya, pinagkakitaan, in-spin off niya. Tuloy. At nabenta nga yung spin off na hindi, sabi ko nga, hindi pwedeng gawin directly, hindi mo pwedeng gawin indirectly. Again. Di ba? Kung nag-spin off ka ng kumpanya, meron kayong kontrata, yung kumpanya mo, tsaka yung spin off mo, tinali mo na yung kontrata. Siyempre, magkakavalue yung spin off mo. Ano tawag to? All of these contracts are all vetted by the DOE and approved by them. It goes into the energy mix of the Philippines. It goes into the projection of our country's energy needs. Pag niloko-loko mo lang yan, pag hindi mo inayos, paano tayo? Ayon kay Ombudsman Crispin Boying Remulla, hindi lang simpleng paglabag sa prangkisa ng solar power firm ang iniimbestigahan ng kanyang tanggapan, kundi maging ang mga hakbang na ipinagbabawal sa batas at ginawa umano sa mapanlinlang na pamamaraan. Sa kanya namang social media post, iginiit ni Congressman Leviste na may nasa likod umano ng mga pag-atake sa kanya, kabilang na ang DPWH contractors na tinatamaan ng mga inilalabas niya. Ang mga taong dapat imbestigahan ay may impluwensyaan niya sa mga nag-iimbestiga. Sa akin yan, yung mga technical na nangyari dyan. Di ba, mga clear? May issue naman siya talaga, hindi naman makakaila. Picture yourself swallowing someone else's thick phlegm in one gulp, or sucking up a puddle of vomit from the ground into your mouth, then May issue naman siya talaga, hindi naman makakaila. Inadmit ito ng DOE na may issue yung Solar Philippines. Di ba? Kung may binenta ka na kumpanya, ito mga clear kasi in-issue niya, sabi daw ako na nagbenta siya. Ano kayo sinabi niya yung Solar Philippines? No, hindi naman kinorek. Pinakita natin yung explanation. Nung nagkaroon ng confusion, mismo Meralco Gen, ang nagsabing wala itong prangkisa. And we made it as a content, one of our contents, para maliwanag. So how can there be libelous? How can it be libelous? Diba? Samantalang dito, maliwanag na si Ombudsman yung nag-start ng issue na to at pinaiimbestigahan din ng DOE. Diba? Ng Secretary of Energy. So, tuloy tayo. Ayan na, sinabi niya. Pero dito mga ka-clear, nakita natin kung sino nag-start, Kasi iniimbestigahan. Ito, ngayon, clear. Kita nyo to, na may prangkisa. Ang Meralco po mismo, ang naglinaw, yung binili na ay ibang kumpanya. Yung Meralco na hindi mula sa'yo kasi hindi ka pa nadinig. So ngayon, nung naayos yung confusion na yun, ang sabi ni Ombudsman, wala sa kanyang technicality. Gagawa ka ng kumpanya, i-spin off mo,
o pinagkakitaan, isa kanya galing yun. Kay ombudsman yun. At yun ang iniimbestigahan. That's the subject matter of the investigation. So, hindi pwedeng sabihin, malicious na pag ako nagsalita. Diba? So, itong dahilan niya kung ba't ako ang dinimanda niya. Kumpanya na may prangkisa. Ngayon, yung insinuation kasi na binenta ko yung kumpanya na may prangkisa ay parang ginawa kong negosyo. Mga clear maliwanag kung sino nag-start nun si Ombudsman Boying Remulla at pinapaimbestigahan yon. Part yon ng subject matter ng pag-investigate. So, it's up to you to explain that. Yung government franchise. Ako po ay nalungkot na kasi hindi ko nga binenta. Nalugi na nga ako sa kumpanya na binigyan ng franchise na walang permit. Tapos, pinalabas pa na ginawa ko pa siyang pera. Diba? Kaya, dahil dito, kailangan kong depensahan ang aking pangalan. Naintindihan po namin, Congressman, kaya lang... Kaya ako po ay on the way sa Batangas ngayon dahil magsasampa po ako ng kaso ng libel kay PCO Undersecretary Claire Castro for libelous statements. Diba? Kuha nyo? Si Ombudsman Boying ang mag-i-investigate. Kinontent natin to. Tapos yung explanation ng Meralco, kinontent din natin. Kailangan hanapin ko para may okay. Saan ulit yan? Okay, wait lang po. Saan ba yan? Hindi yan. Ito ha? Pakita ko lang mga clear. Ayan o. Pinakita ko sa inyo, di ba? Kinontent natin yan. Yan o. Ang pinag-usapan ngayon natin dito, okay, wala tong prangkisa. Binenta niya ang SPNEC. According to Meralco, hindi dependent wala silang prangkisang kailangan. Pero the SPNEC might be dealing with the state, with the government. So magkakaroon pa rin ng conflict of interest. Diba? Yun. So, in-explain naman natin yun sa Meralco So ito ito yung dahilan niya. Ay, kita niyo ba? Ay, hindi ko na share. Wait, di ko na share. Okay, pa-share ko lang. Ito yun, ayan, mga clear. Diba? Tinikap natin yun sa Meralco kasi nag-explain sa Meralco. Wait lang. Si Meralco. Ayan, ito. Ayan, in-explain natin. Man. Si prangkisa to Diba? Ayan so, bukod dito, ang mga negosyo at operasyon ng SPNEC ay hindi nakasalalay sa nasabing prangkisa. Okay, sabi ni Attorney Krister. Okay. Sabi ng MGen, 22.25 billion pesos. Diba? Niliwanag natin to. So, ano malisyoso dito? Okay? So, okay na tayo dyan, Nasaan na isa ko? Sige, share na tayo ulit. Okay. So, ito yung dahilan, mga clear, ba't ako yung dinimanda niya? Dahil hindi ko po binenta yung kumpanya na may prangkisa na sinabi niya multiple times na binenta ko ang prangkisa. Mga clear, hindi ako nagsalita, Sa second vlog natin, mismo sinabi natin, in-explain natin yung sinabi ng Meralco. Yung first vlog natin, of course, galing yung kay Ombudsman, in-explain natin yung mga conflict of interest. Nung nag-explain ng Meralco na wala itong prangkisa, kinontent din natin. So, paano sabihin niya multiple times na binenta ko, pinagkapirahan niya? Hindi ako nagsalita noon. Diba? Sige, tuloy Okay, what about sa DOE? Sila po yung pinagmula ng lahat ng... Ay, at sa si... Wala akong mic? Wala ako na-share? Meron to, Hindi niyo nakikita yung shinare ko? Wait, Kanina yon. Okay na ngayon? Kaya ako inulit. Nakita niyo na yung sinishare ko ngayon from GTV? Mga clear?
Kanina, meron na, no? Meron na. O, GTV, bago to. Ito na yung dahilan, okay? Okay, tinanong mga ka-clear, ha? Bakit sa ombudsman galing to? Na may prangkisa na sinabi niya multiple times na binenta ko ang prangkisa. Okay, what about sa DOE? Sila po yung pinagmulan ng lahat ng, at saka si Ombudsman na Boying Remulla. O, alam ni Weng na ang pinagmulan niyan, hindi ako. Kaya nga natin kinontent ni si Meralco eh. Dahil nasa news siya. Ang pinagmulan nito, si Ombudsman. O, ano sabi niya? Well, ginagalang ko po si Ombudsman Boying Remulla dahil siya po ay hindi lang isang respetadong opisyal pero kaibigan din ng aking ina. Kaya si PCO Undersecretary Claire Castro po ang kakasuhan ko ngayong umaga para sa libel. At Okay. Diba? Nakuha niyo yun? Yung tao na magpapaimbestiga ka sa kanya at sinabi na in-spin off niya at yun ang subject matter ng iimbestigahan at yun yung tinake up din natin. Pero tinake up din natin si Meralco. Diba? Ako na. Ay, kasi kaibigan niya ng nanay ko eh. Kaibigan siya ng nanay ko. So, si Claire na lang ang didimanda ko. Diba? Di ba, Maylin? Tsapaeng, di ba? Yun. may iba din po kasi mga impeachable officers kung hindi po ako nagkakamali. Kaya hindi din sila dapat ang subject dito. Pero si PCO Undersecretary Claire Castro po kasi ay baka mga 15 episodes na sa kanyang vlog tungkol sa akin. Kaya hindi ko po alam. Ay, teka lang. Binilag kita because meron kang issues. Every now and then nasa TV ka eh. Every now and then may news ka eh. Diba? At okay naman sa'yo man-news ka. So pag napart ka ng news, ay kailangan kitang makontent. Not for anything else. I have to explain kung ano yung mga sinasabi mo. Anong consequence nun? Yung demeanor mo. Kasi ako, nagtuturo ako, hindi ba ako nagtuturo, nagsishare ako kung paano kumilatis. Kung paano, kahit paano, di ba, may experience na, ito yan, ba't ganito yung sagot, ba't ganito yung salita, may pipigilan ako magsalita. So, dapat walang content pag siya, kahit nasa news siya. Ganun ba yun? Hindi, tanong ko lang ha. So, pag siya nasa news at meron siyang issue, dapat hindi ko siya content, otherwise, sasampahan niya ako ng libel. Diba? Makailang beses ba siya nasa TV? Tandaan natin mga clear, mismo. Ito ha. Mismo ito. Pakita ko sa inyo to. Ito ha, pakita ko to sa inyo. Maski na si Senator Lacson, sinabi niya to. Mga clear, sige. Ito sabi niya. Wag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Wag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din? Yan. So, paano hindi siya makukontent? Araw-araw nasa TV siya, lagi siyang may issue, lagi siya may bago, may lagi siya may binibintang, lagi siya may tinuturo. Mga ka-clear. Una pa lang, nag-aw-aw yan tungkol sa suhol daw ng engineer, tapos nagpunta sa daming alam na flood control na amoy ko na BSC Leviste, sabi ni Eddie Wow. Diba? Ito pa mga clear. Pakita ko lang sa inyo. Nasaan na ba siya? Wait lang. Hanapin ko lang. Ito kasi ang mas critical mga clear. Sinabi niya na wala siyang binentang korporasyon na may prangkisa. Wala siya. Ito ba yun? Ito lang. Ay, wait lang Teka lang po. Kasi milyonaryo. Milyonaryo yun Naku, nawala ako. Teka lang, hanapin ko lang mga clear Teka lang. Okay, isa na lang to. Para matapos na. Mahaba na nga tayo Para makita nyo lang. Na-take up ko na to, pero gusto ko lang ulitin. Anong araw ba yun?
2015, no? Ako, nasa yung December 15 dito. Ay, December. January, teka lang, agenda. January 15. Ito. Ito mga clear, ha? Check, oh. Operating. Yan, oh. Una nang sinabi ng DOE na pinagmumulta nito ng 24 billion pesos ang Solar Philippines dahil bigo umano ang kumpanya na tuparin ang mga pangakong proyekto sa renewable energy. What the communications are with the DOE, I am not precisely privy to. It is something that I would like to look more into, but I am not involved actively anymore in the company. Nilinaw din ni Leviste ang estado ng Solar para sa Bayan Corporation Oh, Solar sa Bayan, Solar para sa Bayan. Ito yung may prangkisa, ha? o SPBC na ginawa na ng Kongreso ng 25-year franchise noong 2019. Sir, are you still the owner of Solar para sa Bayan? No. Oh, di ba? So, mga clear, ha? Solar para sa Bayan, yun yung may prangkisa. Tinanong siya, kung siya pa yung owner, sabi niya, no. Liwanag yan, ha? So you divested? Yes. You divested. Diba? Binenta mo, transfer mo. Yes. Ito yung may prangkisa, mga clear. So, paano niya sasabihin din naman na yung kumpanya ay na hindi siya nagbenta o nag-transfer ng kumpanya na walang prangkisa, na may prangkisa. Na hindi siya nagbenta o nag-transfer ng kumpanya na may prangkisa. Kung inamin niya dito, mga ka-clear, ha? Kung inamin niya dito, oh. Yan. No. 2019, Sir, are you still the owner of Solar para sa Bayan? No. So you divested? Yes. Diba? So ano ba talaga? Nagbenta ka ba? Nag-transfer ka ba? Nag-divest ka ba ng kumpanya na may prangkisa o hindi? Kasi tayo, mga clear, nagre-react lang tayo doon sa mga nadidinig natin. Diba? Nag-divest ka. Sabi mo, nag-divest ka ng kumpanya na may prangkisa at Solar para sa Bayan. Diba? Totoo yan. O, paano to? Tinitibang mo ba yung sarili mo? Totoo ba nag-divest ka? So, tanong, okay. Kasi, gaano kalaki ang kanyang shares? Kasi siya yung owner ng Solar sa Bayan, Solar para sa Bayan, eh. Inadmit niya naman to. So, nag-divest siya, di ba? So, in other words, may shares siya doon. Nag-divest ka. So, kung nag-divest ka, paano? Ito pa, mga kasi tuloy natin yan. Ito, tuloy. pero kalaunay sinabi ni Leviste na matagal nang sarado ang kumpanya. So you closed it down. You did not divest. That is the essential point, that I close it down. Oh, close. So, ang tanong, ulitin natin, nag-divest ka ba o kinlose mo? Sige, ilang taon? Tingnan natin When was it defunct? When was it not operational? Why did it not get the approval of Congress? No, because first, it probably stopped operating 4 years ago, and then Bakit hindi alam ng Congress na into'y sinara mo? it was not even fully operating before that because it was being legally questioned. It stopped operating So, hindi siya nag-operate. also means then that there was no longer need for a congressional approval. Dagdag ng mambabatas, Ba? Kinlose niya. Years, alam ko sabi niya 2022 to mga hindi nagtagumpay ang SPBC. I lost a lot of money on the business because I wanted to help unserved, underserved, and commercially unviable areas. And it was legally questioned because the local providers did not want to lose their business. Higit 18 billion pesos naman ang kinita ni Leviste nang ibenta ang Solar Power Nueva Ecija Corporation noong 2023 sa Meralco Power Gen Corporation ni bilyonaryo Manny Pangilinan at pinangalan ng SP New Energy Corporation. There was 15.7 billion invested as primary by Meralco into the company and 18.2 or so billion that went to me for my existing shares. Sa usapin naman ng Cabral Files, ikinatuwa ni Congress Okay, may nadinig ako dito Sana makita natin. So, hindi siya nag-ooperate na, di ba? Hindi na siya nag-ooperate. Binigay yung date
Ba? Yan, The unviable areas, and it was legally questioned. But I want Dagdag ng mababatas, also means then that there was no longer, it was being legally questioned. It stopped operating. Also means then that there was no longer need for a congressional approval. Okay, Dagdag mga ng kapatid, ha? Pag sinabi natin ipso facto, revoke, dapat 2 years. Yun yung lumalabas sa batas, 2 years. So, kung 2026 na ngayon, so, ano to, 2024, wala na siyang operasyon, di ba? Tama? 2 years. Kasi ipso facto revoke. Pero, kahit ipso facto revoke ito, mga clear, you have to report sa Congress. Kasi para malaman nila na you're not operating. Di ba? At, mga clear, pumunta kayo, if you have the time, pumunta kayo sa SEC. Sa SEC. Ha? At alamin nyo kung itong Solar para sa Bayan Corporation ay talagang hindi na nag-operate. Ha? Kung hindi na nag-operate at hindi na sila nagpanotaryo ng August 13, 2025. Ha? At kung talagang close lang ito o na-divest. Ha? Kasi parang iba yung records na nakuha ko. Iba yung records na sinasabi ni Congressman Leviste. Ba? Sa GIS ng Solar para sa Bayan Corporation. Ha? Tingnan natin kung nagkaroon pa ng annual meeting noong November 2024. Baka naman. So, i-check lang natin mga clear, no? May nagpanotaryo pa ng August 13, 2025. So, lumalabas ba? Nag-o-operate pa to? O talagang hindi na nag-o-operate? O matagal nang isinara? Kaya may ipso facto revocation. So, paano magkakaroon ng ipso facto revocation if ever may GIS pa to? Itong Solar para sa Bayan Corporation, diba? At baka nga nagkaroon ng annual meeting pa. This is for the year 2024. Nagkaroon ng annual meeting na November 2024. Baka naman gusto na natin malaman. Ha? Gusto na natin malaman. Wala tayong ibinibintang dito. Gusto na natin malaman kung meron ba sila na-submit na GIS sa SEC para dito sa Solar para sa Bayan. Isinabit ng August 2025. Baka lang. Ha? You can check. Ha? So, ayaw natin magbintang. Baka sabihin na naman, malibel tayo. It's up to him. Kasi ano niya to, obligasyon yung i-report din to sa bayan, mga ka-clear. Lalo na may issue ang DOE. Diba? Public servant ka. Ang trabaho mo para sa renewable energy. Diba? Tapos parang ayaw mo na matanong ka. O sinisingil ka ngayon ng penalty. Hindi ka nakikipag-usap daw sa DOE. Tapos biglang hindi ka nakipag-usap, bigla na lang ipso facto revocation, walang may alam. Diba? Tanong natin mga kaklira, kaya yan nga po yung subject matter na iimbestigahan ni Ombudsman Remulla. Diba? Para malaman din natin. Hindi pwedeng, sabi nga ni Congressman, ni Ombudsman, hindi pwedeng mag-flip lang. Ayaw din ni ni Secretary Charo ng flip lang. Ang tawag nga niya dito, zombie contracts eh. Kasi walang nangyari. Ayaw niya ng ghost projects. Ayaw niya daw na mabahiran ng flood control projects. So, tinawag niyang zombie contracts. So, paano ba yun? Libelous ba yun? Libelous ba yun? Oh. Muli, kaya nga sabi natin, tayo lang ang dinimanda, pero lahat ng kwento na pagsisimula ng pag-iimbestiga galing kay Ombudsman Remulla. At valid naman yun dahil sabi niya, paiimbestigahan niya kung papaano di umano na spin-off. Wala tayong binibintang doon. Yun ang iimbestigahan. So may paninira ba doon kung mismong ombudsman na nagsabi na iimbestigahan kung may spin-off? Diba? Puro koda ng koda si Leviste, wala naman sa hulog. Tapos, since kaibigan ng nanay niya si Ombudsman, ako na lang. Sa interview ni Pinky, nakita ang pagsisinungaling ni Au Au.
Si Meday. Diba? Yun lang sa mga interview niya naman makikita yan eh. Diba? Tayo na may nagko-content lang. Anyway, sabi ko nga, mas maganda siguro maipakita ni Congressman Leviste itong bagong GIS ng Solar para sa Bayan Corporation. Kung totoo bang nagkaroon ng ipso facto revocation dahil hindi nag-function ng for 2 years. O paano kung lumabas? Baka, paano kung lumabas sa SEC? Active. Tapos na-transfer. Nawalan ka ng, zero na yung ano mo, zero na yung shares mo sa solar para sa bayan. So kung zero to, na-divest mo nga. Hindi mo siya kinulose. Dinidivest mo. Kung na-divest mo, alam ba ng Kongreso? Yun na yung mga tanong, mga klito, yung mga legal na tanong na dapat sasagot eh. Pag ba nagtanong ng ganito, libelous na yun, hindi tayo nagbibintang doon. You have to tell to the people. Public servant ka. Hindi porkit mayaman, sabi naman niya, mayaman siya, di ba? Hindi porkit mayaman ang public servant namin, parang bossing na namin. Public servant nga eh. Di ba? Public servant, kahit mayaman ka, public servant ka. Kasi you chose to be a public servant. Yari ka, Leviste, sa pinagagawa mong yan, kahit asawa kong fans mo kasi taga Batangas at alam na maganda na simulan mo doon. Nagtataka ano daw nakain mo, wag ka na magkaping barako, mag-promil ka ulit ha. Talaga, si Silent Sage pala, taga Batangas. Hindi lang mga clear. Ang liwa-liwanag ng pinag-usapan natin sa mga vlogs ko. Nang dahil hindi niya makalaban si Ombudsman. Iimbestigahan siya. Iimbestigahan siya. Ako na lang. Si Claire na lang. Ba? Si Claire na lang. Siya naman nagsabing, binenta ko ilang beses. Wala ako sinabing yan. Diba? Lahat niyan, ayan ay galing kay Ombudsman at valid yun. Bakit magpapaimbestiga siya? Aalamin niya paano. Okay. Siyempre, unang aalamin dito mga clear, paano mo na-acquire yung lupa? Magkano? 3,000 hectares. Okay, mayaman sila. Sabi niya, namana, di ba? Namana daw, di ba? Yun, ang sabi niya kay Boy Abunda, namana niya. Okay, namana. Ano problema? Ang tanong ko, wala na ba tatay niya? Sorry hindi ko talaga alam. Okay, namana. Di ba, wala namana. Siyempre, ipapakita niya dyan ngayon, mga clear, bayad sa BIR. Bayad sa BIR. Yung mana. Di ba? Pangalawa. Sabi niya, yung 3,000 hectares ba nabili ba niya? Hindi ko alam Basta may 3,000 hectares, nakikita ko sa news. If ever man, na yun yung naging punan niya, 3,000 hectares. Paano yun nabili? Narentahan ba yan? Nabili ba yan? Mga question to hindi to libelous napag-initan kayo, Attorney Claire. Ewan ko nga ba. Siguro dahil hindi ako ombudsman. Doris Aftrom. So, di ba? Paano mo to nabili? Meron ka bang nasagasaang farmers? Idle land ba siya? Kasi nakita ko sa news na reclassify siya as industrial So ano siya before? Agricultural? So, kung agricultural siya dati, syempre may mga clearance to, so dapat kumpleto, di ba? Yun lang naman yun Hindi porket nagtatanong tayo dito, libelous na. Importante to as a lawyer, yun yung inaalam natin. So, wala tayong pinibintangan. Lagi ko nga sinasabi dito, huwag tayong judgmental Tapos ako pa ngayon ang sasabihin na malisyosa yung ating content. But anyway, it's up to him naman. Wala naman problema yan. Basta ipaalam na lang niya, pag nag-start na yung ombudsman mag-imbestiga, anong latest sa solar para sa bayan? Dinivest mo ba o kinulose mo? Kung kinulose mo yan, dapat inform din ang Congress. Kung nag-divest ka, dapat inform din ang Congress. Kung kinulose mo to, wala na bang report sa GIS? Anong latest na report sa GIS? August 2025 ba ang latest? O as in, wala. Makikita naman sa record yan Hindi naman yan mahuhugot. Yun lang mga clear. Okay, he is bullying you. Huwag ka patitinag, attorney. Do what you have to do. We support you. Di wow. May mga documents naman tayo. Kita-kita naman sa vlog natin. Okay mga clear, see you in a while. Thank you so much. Bye-bye.